Sa loob ng maraming taon, isang tanong ang paulit-ulit na bumabalot sa mundo ng boxing. Bakit hindi kailanman nagharap sa iisang ring sina Manny Pacquiao at Terence Crawford? Ngayon, matapos ang matagal na pananahimik, tuluyan ng binasag ng ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao, ang isyung matagal nang pinagdedebatehan ng mga boxing fans. Matatanda ang ilang beses nang iginiit ni Terence Crawford sa iba't ibang panayam na isa raw sa pinakamalaking kakulangan sa kanyang makulay na karera ay ang hindi niya pagkatalo kay Pacquiao. Higit pa rito, naging matapang ang kanyang mga pahayag. Ayon kay Crawford, iniiwasan umano siya ni Pacquiao noong pareho pa silang nasa ilalim ng top-rank promotions ni Bob Arum. Binigyang diin pa ni Crawford na mas pinili umano ni Pacquiao na makalaban sina Jesse Vargas, Jeff Horn, Chris Algieri at Brandon Rios kaysa tanggapin ang hamon niya. Para kay Crawford, kung nangyari lamang ang laban noon, mas maaga pa sana niyang napatunayan sa buong mundo ang kanyang tunay na kakayahan. Ngunit ngayon, mismong si Pacquiao na ang nagsalita. Sa kanyang pinakabagong panayam, maring itinanggi ng 8th Division World Champion ang paratang na natakot siya kay Crawford. Ayon kay Pacman, walang katotohanan ang naturang akusasyon. Sa halip, sinabi niyang gusto niyang mangyari ang laban dahil pareho lamang silang nasa iisang promotional company noong panahong iyon. Ngunit ayon sa kanya, hindi siya ang naging dahilan kung bakit hindi natuloy ang pinapangarap na laban. Inihayag ni Pacquiao na si Bob Arum raw ang hindi pumayag na ibigay sa kanya ang laban kontra Crawford. Kung totoo man ang pahayag na ito, isang malaking what if na naman ang nadagdag sa kasaysayan ng boxing. Isang laban na maaaring nagbago sa legacy ng dalawang alamat. Samantala, may isa pang usapin na lalong nagpapainit sa mundo ng boxing. Ang posibilidad na sa wakas ay magharap sina Naoya Inoue at angas ng Pinas, John Riel Casimero. Matapos ang mga nangyari nitong mga nakaraang laban sa Amerika, mas maraming boxing fans ang nagsasabing wala nang dahilan para hindi ito mangyari. Dahil sa naging depensa ng WBC featherweight champion na si Bruce "Shushu" Carrington laban kay Rene Palacios, bagamat WBC number 10 contender lamang si Palacios, nabigyan pa rin siya ng pagkakataong lumaban para sa world title. Sa kabilang division naman, matagumpay na dinepensahan ni WBO lightweight champion Abdullah Mason ang kanyang titulo laban kay Albert Bell na WBO number 6 contender lamang noong ibinigay ang title shot. Para sa maraming boxing observers, malinaw ang mensahe. Kung maaring bigyan ng pagkakataon ang number 10 at number 6 contenders sa voluntary title defenses, bakit hindi si Casimero na kasalukuyang nasa number 4 ng WBO Super Bantamweight Rankings? Natural, may mga tututol sa paghahambing na ito. Sasabihin ng ilan na magkaiba ang sitwasyon dahil undisputed champion si Naoya Inoue. 4 na world title ang hawak niya, kaya mas marami rin siyang kailangang ikonsiderang mandatory challengers. Ngunit kapag binalikan ang kasaysayan, may isang mahalagang detalye na hindi maaring balewalain. Noong 2021, matapos depensahan ni Inoue ang kanyang titulo laban sa nooy IBF mandatory challenger na si Michael Dasmariñas, 6 na buwan lamang ang lumipas ay pinili niyang harapin si Arantipaen. At kung ganun ang naging desisyon noon, bakit hindi rin ito maaaring mangyari ngayon? Ngayong opisyal ng WBO number 4 contender si Casimero, malinaw na kwalipikado siyang maging isa sa mga option para sa isang voluntary title defense. Ang natitirang tanong na lamang ay ito, handa na bang ibigay ng kampo ni Naoya Inoue ang laban na matagal nang hinihintay ng milyon-milyong boxing fans sa buong mundo?